Magandang hapon po sa lahat ng naririto sa palengke ng Lemery dito sa lugar na ito. At kami po ay muling mangangaral ng magandang balita, mangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi po ng Biblia, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng sino mang masampalataya, una ang Grego, pangalawa ang mga Hentil. Kaya po, sa maikling oras, kami mangangaral, hindi namin ikinahihiya ang magandang balita. Dahil kung tayo po ay sasampalataya sa Panginoong Hesus, tatanggapin po natin ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkakalooban po tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Nais ko lang pong ibahagi muna yung kwento ng 3 tao na nakausap ko. No? Una, ang isang taxi driver na nasakyan ko po, no, sa Manila, na nabanggit niya po sa akin ang kanyang 2 kapatid ay namatay sa cancer. Mga bata pa nung namatay, mga 30 pasado lamang namatay sa cancer. At ang kwento niya rin sa kanyang buhay ay meron siyang kinasama, 2 babae, na hindi naman nagtagal ang kanilang pagsasama. Yung una ay mga 2 taon at yung pangalawa ay 3 taon. Hindi naman siya nagkaanak dun sa 2 babaeng kinasama niya. No? Sabi niya, siya ay pinagtaksilan noong 2 nakasama niya o kalibin niyang babae. At ang sabi niya, malas nga daw siya sa pakikipagrelasyon sa babae dahil gano'n ang nangyayari sa kanya. Yung nagiging kalibin niya, hindi sila nagtatagal dahil siya ay pinagtataksilan. At medyo naantig ang aking puso nung kanya sabihin, ang kanyang 2 kapatid ay namatay sa cancer. At siya nga ang nag-aaruga nung 3 anak, nung kanyang kapatid na babae na namatay sa cancer. So, binahaginan ko po siya ng magandang balita dahil nakita ko sa kanyang buhay na yung sumpa ng kasalanan, nagkakaroon ng cancer sa lahi nila o sa pamilya nila, 2 kapatid niya namatay na dahil sa cancer. Kaya ako'y nahabag at binahagi ko sa kanya magandang balita na tayo ay mahal ng Panginoong Hesus. At ang katunayan na tayo ay mahal ng Panginoong Hesus ay dahil siya ay namatay sa krus para sa atin. Na inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay matubos sa kasalanan, tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ko sa kanya, kung siya ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, napakalaki ng posibilidad na yung tumatakbong sakit sa kanilang pamilya ay tatanggalin o palalayain sila ng Panginoong Hesus doon sa sakit na yon, ng cancer, no, na 2 kapatid niya na nga ang nagbuwis ng buhay. At sabi ko kanina, hindi naman may edad na, bata pa, 30 pasado lang nung nangamatay yung 2 kapatid niya dahil sa cancer. At sabi ko rin, kung siya magtitiwala sa Panginoon, pwede rin siyang bigyan ng Panginoon ng isang tapat at mabuting babae na kanya mapapangasawa na hindi siya pagtataksilan bagkus siya ay mamahalin. Kaya nakita ko sa buhay niya, kailangan niya ang Panginoong Hesus. Kailangan ng Panginoong Hesus ay makialam sa buhay niya para yung tumatakbong sakit sa lahi o sa pamilya nila na cancer, na sabi ko nga kanina ay bunga o sumpa ng kasalanan, ay maputol na at siya ay lumaya o sila ay lumaya sa sakit na ito at maging yung kanyang karanasan na hindi siya nagkakaroon ng kinakasama na nagiging tapat, mabuti sa kanya, bagkus siya ay pinagtataksilan, baring ito ay maputol din, no, sa kanyang buhay. Na pagkatapos niyang kilalanin ng Panginoong Hesus bilang kanyang sarili Panginoon tagapagligtas, ay hihingin niya rin sa Panginoon na siya ay bigyan ng isang tapat at mabuting babae, ang kanyang mapapangasawa na hindi siya pagtataksilan at magiging ina ng kanilang magiging mga anak. Ito pong kwentong ito ay totoong kwento ng mga buhay na pag tayo mag-iisip, ang kasalanan ay hindi isang maliit o hindi isang birong bagay.
Katulad ng sabi ko nga, na ikwento niya sa akin, 2 kapatid niya namatay sa cancer. Sabi ko kanina, ulitin ko, ito'y bunga ng kasalanan o sumpa ng kasalanan. Maring sa ating buhay o sa ating pamilya ay may ganun din. No? Posible na tayo nakakaranas ng mga ganung pangyayari at tanging ang Panginoong Hesus ang makakaputol na mga ganitong, kung tatawagin nating kamalasan sa buhay, tanging Panginoong Hesus ang makakaputol o makapagliligtas sa atin sa mga kamalasan sa buhay at bibigyan tayo ng Panginoong Hesus ng pagkakataon na makapamuhay tayo ng maayos. Dahil sabi ng Panginoon na parito siya upang tayo'y bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pangalawang kwento ay si Sheila May na 15 taong gulang, grade 11. Sabi niya nung siya 11 years old, siya ay nakagat ng asong gala na may rabies, stray rabid dog, no? Isang asong gala, asong askal, asong kalsada, asong kalye na may rabies. Sabi ko sa kanya, paano mo nalaman na may rabies yung aso? Ang sabi niya, dahil namatay yung aso. At sabi ko sa kanya, ang laki ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa iyo. Dahil alam natin ang rabies ay nakamamatay, pero purihin ng Diyos sa buhay ni Sheila May, siya ay nakaligtas. Nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon na siya ay mabuhay, makapag-aral. Sabi ko, laki ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa iyo, iniligtas ka niya. Hindi ka niya pinabayaan, kaya dapat mo rin kilalanin ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang ang Panginoong Hesus ang personal mong Panginoon at tagapagligtas. Bakit po natin sinasabing personal na Panginoon tagapagligtas? Kasi wala pong makagagawa nito para sa atin. Pag sinabing personal, tayo lang po ang makagagawa nito sa atin. Sa ating sarili, ang pananampalataya o pananalig sa Diyos, pananalig sa Panginoong Hesus, ay inihalin tulad sa pagkain at sa pag-inom. Madaling sabi, kahit handugan ka o bigyan ka ng napakasarap na pagkain, kung ayaw mong kumain, wala makakapilit sa iyo. At kahit bigyan ka o handugan ka ng napakasarap na inumin, kung ayaw mong uminom, wala rin makakapilit sa iyo. Ang pananampalataya ay personal na bagay katulad ng pagkain at pag-inom. Hindi natin ito pwedeng iasa sa ibang tao. Hindi natin pwedeng iasa ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kapatid, o sa ating kaibigan. Tayo mismo, personal, na dapat tayong kumilala, tanggapin natin sa ating puso at buhay ang Panginoong Hesukristo bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Personal, walang pwedeng gumawa niyan para sa iyo. Kaya sinasabi natin, kilalanin mo at tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang personal mong Panginoon tagapagligtas dahil ikaw lang ang pwedeng makagawa niyan para sa sarili mo at hindi ang pwedeng gawin ng kahit sino man para sa iyo. Ang pangatlong kwento ay patungkol naman kay Omeng na isang padjak driver, pedicab driver. Sabi ni Omeng sa akin, nung bata-bata siya ay nananambahan. Siya ay nananambahan sa Church of Christ, no? Isang Christian church. At sabi ko, mahal na mahal ka din ng Panginoon, Brother Omeng. Bakit? Kasi si Omeng ay pinagkatiwalaan ng isang may-ari ng bahay doon sa aming subdivision, Antipolo, no? Na yung may-ari ng bahay napunta na ng Amerika at bihira ng makabalik o dumalaw sa kanyang bahay dito sa Pilipinas. Kaya si Omeng na kanyang pinagkatiwalaan, caretaker, at ang pamilya ni Omeng, ang siya nag-i-enjoy ng bahay. Sabi ko sa kanya, mahal na mahal ka ng Panginoong Hesus. Biro mo, hindi mo pag-aari ang bahay, pero ikaw nakatira, ikaw nag-i-enjoy ng bahay. Dahil yung may-ari ay nasa Amerika at bihira makabalik. Sabi ko sa kanya, Brother Omeng, pinapaalala sa inang Panginoon, magbalik loob ka sa kanya at mag-church ka uli, manambahan ka uli. Kung nung bata ka ay nananambahan ka, gawin mo uli, pinapaalala sa inang Panginoon. Kaya dito sa tatlong kwentong ito, makikita natin sa unang kwento na ang kanyang buhay ay, sabi niya, malas siya sa babae, hindi siya nakakatagpo ng babaeng tapat sa kanya, pinagtataksilan siya. Kailangan makialam ang Panginoon sa buhay niya. At sabi niya,
dalawang kapatid niya, nagkaroon ng cancer na ikinamatay, kailangan na makialam ang Panginoon sa buhay niya. At sa ganoon, maputol yung sumpa ng kasalanan ng cancer sa kanilang pamilya at ganoon din sa kanyang sariling buhay. Ipanalangin niya, magtiwala siya sa Panginoon na bibigyan siya ng Diyos ng isang babae magiging tapat, mabuti sa kanya, na magiging asawa niya at magiging ina ng kanilang magiging anak. Pangalawang kwento kay Sheila May na nakagat ng asong gala na may rabies, pero purihin ng Diyos. Napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon sa kanya, hindi siya pinabayaang mamatay. Siya ay nabuhay, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon mabuhay, at siya ngayon ay nag-aaral. At pangatlo si Omeng, na hindi man siya mayaman, pero siya nag-i-enjoy nung bahay na pinagkatiwala sa kanya dahil siya ay caretaker. Nakikita ko sa tatlong kwentong ito, mga nakausap ko, ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sa atin, maaari nagtatanong tayo, mahal din kaya ako ng Diyos o mahal din kaya ako ng Panginoon? At sasabihin ko po ay opo, mahal tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ipinamalas, ipinakita, ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay ang kanyang anak, si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa panahon na tayo may hina pa, sa panahon na tayo'y makasalanan. Kaya huwag nating pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos dahil totoo at tiyak na tayo mahal ng Diyos dahil inalay na ng kanyang bugtong na anak ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay sa krus, namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa atin, at kailangan papasukin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, tanggapin natin siya, kilalanin natin siya bilang ating sariling Panginoon o personal na Panginoon tagapagligtas. Dahil sabi ko nga kanina, walang pwedeng makagawa nito para sa atin, kundi tayo lang mismo, magdidesisyon tayo sa ating buhay, kikilalanin natin, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating personal na Panginoon tagapagligtas. At kung may kailangang ayusin sa ating buhay, maaaring tayo may asawa pero lagi tayo nag-aaway, ang asawa mo at ikaw lagi nag-aaway, o maaaring ikaw ay magulang at may anak pero hindi rin maganda ang relasyon ninyo, no? Maaaring walang paggalang o respeto ng iyong anak o mga anak sa iyo, o lumalaban sa iyo, anumang sitwasyon na nakikita natin na hindi natin kayang malusutan o masolusyonan, pagkatiwala natin sa Panginoon at siya ang gagawa ng paraan dahil siya ay namatay para sa atin at muling nabuhay para sa atin, siya ang gagawa ng paraan para yung matitinding problema o yung matitinding suliranin, matitinding pagsubok sa buhay, malampasan natin at mapagtagumpayan natin. Sabi pa ng salita ng Diyos, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita, sa kaukulang panahon, sinaklolohan kita. Manik sa ating buhay, nakaranas tayo ng matinding kagipitan, baon tayo sa utang, o kaya naman malubha ang ating sakit karamdaman, muntik na tayong mamatay, pero tumawag tayo sa Panginoon, dininig tayo ng Panginoon. Kaya tama ang salita ng Diyos. Sabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita, sa kaukulang panahon, sinaklolohan kita o tinulungan kita. At ang sumunod na bahagi ng salita ng Diyos ay, tingnan nyo, ngayon na, ito ang araw ng pagliligtas. Kaya sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa hapong ito, kung tayo man ay nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, niligtas tayo sa kagipitan, niligtas tayo sa matinding pagkakautang, halimbawa, o niligtas tayo sa matinding sakit karamdaman na muntik na nating ikamatay, dininig tayo ng Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon, ito ang araw ng pagliligtas. Kaya tanggapin natin sa ating puso at buhay ang Panginoong Hesus ngayon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, ako'y mananalangin na maikling panalangin kung kayo'y hinihipo ng Espiritu ng Diyos na makisama o sumabay sa panalangin ito, gawin ninyo na may pananampalataya sa inyong puso. Tayo po'y manalangin, Panginoong Hesus, naamin ko ako'y makasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan at sumasampalataya ako, Panginoong Hesus, ikaw ay namatay sa krus dahil sa akin, inako mo ang aking kaparusahan, sa halip ako mamatay, ikaw ang namatay, Panginoon,
Inako mo ang aking kaparusahan, namatay ka dahil sa aking mga kasalanan. Masampalataya ako na ikaw ay muling nabuhay. Buhay na Panginoon, na sino mang tumawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Panginoong Hesus, iligtas mo ako sa oras na ito. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Naanyayahan kita, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita ngayon, Panginoong Hesus, sa aking puso at buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, dalangin ko na simula sa araw na ito, ikaw na ang masunod sa aking buhay. Padama mo ang iyong pag-ibig at ang iyong kapangyarihan, Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, sa pagdinig sa panalangin ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.